maaliwalas na agad kahit hindi pa nakikinis. So ito na nga, ginagawa ng mga kapanalig. Yan, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Idol, no, at sa challenge niya. Nagkaroon na ng magandang resulta yung yung pagsisikap ni Fiona noong mga panahon ng challenge. Unti-unti nang nabubuo yung magiging lungga natin dito sa taas. Simulan nang magkulitan kasama si Nuy TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ngayon ay Monday morning na po. Nagsisimula na sila sa trabaho doon sa bahay. Maya maya punta tayo doon. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin. Unahin po yung pinakaloob ng bahay, no? Nandun na si Kuya Ogie, tapos si Boy, at syempre si Kayumot. Tatlo pa lang sila ngayon. Ako, kakain muna ako bago tayo pumunta doon. Let's go! Kain na. Tapos na tayo kumain mga kapanalig. At ito, naghahalo na si Boy at saka si Kayumot. Ito na, sisimulan na sa taas. Let's go! So alam naman natin na si Kuya Ogie talagang alam niya na yan dahil siya talaga tumira ng lahat halos dito. Si Kuya Terry bukas para mga kapanalig dahil meron pang gagawin. Nag-ipon na rin tayo ng tubig para sa ating semento. Hina ng dating ng tubig. Hey, lakasan mo. My goodness. Oh, hindi. Ipapantay ba yan, Kuya Ogie? Ay, tara. Kaya tayo sa taas. Kasi tinatanong ni Ang kapal naman, hindi na siguro, no kuya, no? Oh. Tinatanong ni Kayumot kung ipapantay mo yung palitada dun sa may sa may biga ba tawag dyan? Eh masyadong makapal yung magiging tapal. Kaya hindi na. Yun na lang din ni Kuya Ogie yan. Oo. Yan, parang poste lang din. Paano po yan Kuya Ogie? Hindi na natin yung uwang na yan. Ito sa taas. Hindi na natin naharangan. Hindi kaya meron pong kisame. Oh, okay. Baka kasi pamahayan ng mga ibon. Baka mamaya dyan sila gumawa ng pamilya. No? Ayos lang para meron silang sisilungan pag mga tag-ulan. Yan lang nga sasarduan. Dito. At least makakatulong tayo sa mga ibon. Makikita na natin itong taas mga kapanalig na magkakaroon na ng palitada. Lalo na pag naukitan to, ganda niyan, malinis na tignan. Hinihintay pa natin yung ating budget para maka-order na rin tayo ng buhangin na pandagdag dahil konti na nga lang yung buhangin kanina mga kapanalig. So kakayanin pa naman yan dito dahil konti na lang naman yung tatapalan dito sa taas. Oo. Yan. Pag na gawa na ni Kuya Ogie yan, papalagyan na natin ng grills. Ganda na tingnan. Kaya okay lang yan kuya, minsan lang naman mabasa yan. Ito, yung plywood. Laging pasaya kung bagyo. Ito, umaabot pa dyan? Galing pa na Pag nagandoon? Puno yan. Pa yung My goodness. Kaya pala sawang-sawa na pala sa tubig itong mga plywood dito, kaya naangat na. Ito sayang, no? Pwede pa sana itong gawing yung pinaka-aparador doon sa kusina, sa taas. Wala, nasira na. Ganun talaga ang buhay Bibili na lang tayo ng panibago para mas maganda yung aparador natin doon sa may kusina. Yung ganyan, nakatayo, ganun din Masipag yung kutsara ni Kuya Ogie, no? Ang laki. Isang sandok mo lang, ang dami na makukuha. Naiilang ako maglakad-lakad. Kanina habang nagbablog ako, nakakaligtaan ko palagi na may butas pala dito mga kapanalig. So konting lang ako, laglag ka talaga dyan. Kaya nandito lang ako sa isang gilid Mamaya na tayo pupunta doon. Baka makaligtaan ko
pag natapos to, mawawala na yung mga alikabok dito mga kapanalig, no? Patulad ng mga yan, dahil mapapalitadahan na nga mga kapanalig. Nagkokos lang kasi talaga ng alikabok pag wala pang palitada eh. Dahil sa mga ganyan, no? Yan, alikabok. Oo. So pag natapalan to mga to, kikinis na yan. Parang kay Kuya Boy, pag natapalan, kikinis na. Kuya Boy, shout out. Hindi rin na ano, epekto. Oh, maaliwalas na agad kahit hindi pa nakikinis. Nakikita ko agad yung magiging itsura niya. Iba talaga pag may palitada eh. Yan, tatapalan ni Kuya Ogie ng pantay-pantay. Ang binabasa naman dito ni Boy yung isang side, para mamaya pagkatapos na ito lilipat na si Kuya Ogie doon para rekta na. Ito na lang agad yung natira sa buhangin natin, kaya kailangan maka-order na talaga. Ito na yung mga nabibistay nila. Oh, lamig pa rin kapresko naman. Mali pala yung sinabi ko sa vlog kahapon na uunahin nila yung pagkabit ng kawayan dito, no? Dahil nga ito nga inuuna yung sa taas. Ano? Oh, pati yan. Para maganda. Tapos itong pinaka-poste na to, para pag may grills, maganda siya tignan. Oo, ito. Dediretso yun na yung paggaroon. Malinis na siya tignan. Lalo na pag natanggal na itong mga bakal na to, tsaka yung mga kahoy, at naayos na itong pinaka, tawag dito? Yung ano ng kuryente. Shot muna tayo ng sombrero. Alam nyo na, ang sombrero hindi lang dahil sa init, no? Pangharang din ng panot yan, para kahit mahangin, hindi siya tatangayin. Okay, problem solved. Balik na tayo sa vlog. Tignan natin kung ano yung natatapos ni Kuya Ogie dito. Order na tayo mamaya ng buhangin. Kuya Ogie, order na tayo mamaya buhangin. Dalawang elf. Dalawang elf daw sabi ni Kuya Ogie. Tapos ano kaya ipapalagay ko, kasi sabi ni Kuya ipalagay ko dun sa poste ng kubo, ano na daw, bakal, para hindi na tayo gagastos ng doon sa tubo tapos semento pa, tapos maglalagay pa ng mismong bakal sa loob. Sa tingin mo Kuya Ogie, bakal na? Oo, para ano na lang, mabilisan lang, hindi na masyadong matrabaho. Pag bakal, tatayo na lang yun eh. Tapos lalagyan mo ng sa ilalim, hukayin mo, tapos lalagyan mo rin ng mga bakal sa ilalim para pag tinabunan matibay. Bahala na, mamaya pag-usapan natin. Ang mahalaga ito muna sa ngayon. Pag umorder na si Kuya Ogie ng buhangin, ipapasabay na natin yan. Ano pa ba? Yun pa lang naman. Ayun, sabi ni Kayumot, ewan na lang natin kung yun masisira pa ni Kuya Boy tsaka ni Kuya JP, bakal na yun. Pag yun bumigay pa, ewan ko na lang talaga kung sino mabigat sa kanilang dalawa. Wow, aliwalas. Kahit di pa kompleto, aliwalas agad. May liwanag ang buhay. Dito sa banda dito. O tingnan mo, nakaligtaan ko, may butas na naman. Dito tayo sa gilid. At si Boy diretso lang sa pagbabasa ng mga natitira pa dito na wala pang palitada. Tinatanggal na rin ni Kayumot. Etong ang laki na ng serbisyo niyang harang na yan, no? Ilang bagyo na ang niyan, inaabot niya, pero nandiyan pa rin kahit butas-butas na. Okay, maglala. Dadating din tayo dyan, mahaharangan na yan. Hindi na kayo papasukin ng tubig. Lakas naman ng hangin eh. Lakas ng hangin. Napuputol yung Oo. tubig. Tapos pag nalagyan na natin ng pinaka ng salamin, syempre pipinturahan na natin to, pagagandahin na natin para pag tumambay tayo dyan, masarap uminom ng gin dyan, no?
Pag yung mga bandang pahapon na, sasalubungin mo yung dilim, di ba boy, no? Sarap uminom dyan, no? Ganda ng view eh. Salamin. Oo, salamin. Sliding. Oo. Para pag gising mo, kahit umuulan, di ba? At tapos kita mo yung labas, ayan makikita mo, tapos umuulan-ulan. Dito yung higaan mo. Tapos dito sa loob hindi makita sa labas. Oo, parang ganun. Oo. Siyempre, dapat hindi kita, mamaya ka dito, kita ka dun. Dapat ano, hindi kita. Yun lang talaga problema. Ano siya, pag naglalakad, medyo maingay. Kasi doon ako natutulog sa baba, di ba? Pag naglalakad si Kayumot o kaya may ginagawang kakaiba, naririnig ko eh. Hindi, joke lang. Nasa ng GoPro eh. Oo nga pala. Kaya kailangan... Alam nyo na. Ha? Alam na nila. Alam na. Okay, alam mo gagamitin GoPro mo? Ha? Alam mo gagamitin? Alam na yung memory card na. Nagano ka na ba? Nag-order ka na? Hindi pa. Hindi pa pala na-order na kita ng hawakan eh. Baka parating na yun sa Makalawa. Ako kulang na lang yung memory. Parang ganyan ganyang memory card eh. Ah, pinahiram ka ba? Sabi niya. Oo. Ano muna, memory na lang. Hawakan na lang. Tapos yung hawakan, parating na naman yun. Ay, kinakalawang na rin oh. Oo, kung kinakalawang na rin talaga. Pero ano naman yan, dalawa na tong ano eh. Dalawang patong na ng pintura. Eto, babaklasin pa to eh. Harang lang to sa semento. Ito? Oo. Babaklasin pa. Ang sarap tumamboy dito pag okay ng kwarto. Kapi-kapi ka lang dito. Hello! Sa tamang panahon at sa tamang tiyaga at paghihintay mga kapanaling. Ayan. Nandito na tayo. Diba nung nakaraan sabi ko sana lumipas na yung araw para magawa na ulit itong bahay. So ito na nga. Ginagawa na mga kapanalig. Tapos ito, ano ko na, nabanggit ko na pala yun. Yung vinyl ba tawag doon? Yung kinatapal na parang mga tiles. Para maganda lang siya tignan. Tsaka makakadagdag din sa ano yun eh, sa tibay kahit papaano. Didikit lang siya. Kung merong tinatawag na wallpaper, meron naman tayo sa sahig na ganun. Na idinidikit lang din. At nakikita natin si Kayumot ngayon mga kapanalig na ayan, naglalagay na ng simento dito para kay Kuya Ogie. Wow, ang ganda ng pagkakahalo perfect na perfect. Ang problema na lang natin pag naka-order tayo ng buhangin, yung ano, yung mga tropa natin kung makakapaghakot, no? Kasi pag hindi nakapaghakot ay hindi rin makakapagsimula ulit ng pagpapalitada dito. Si Kuya Ogie maghahakot na ba? Si Kuya Ogie ba? Mas na maghahakot pa. Yari tayo dyan. All around ba? Sipag ni Kuya Ogie Hindi na makatrabaho pagdating dito. May maghahakot yung mga bata. Sige. Yan, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Idol, no, at sa challenge niya. Kung hindi dahil sa challenge niya, Idol, hindi natin ulit mapapaumpisahan tong paggawa ng bahay. Sa mga naghihintay nga po ng pagpunta ko doon, ulitin ko lang, hintayin nyo po, no, kasi nakapag-usap na kami ni Idol kahapon at isi-set namin yung aming gagawing dinner. Wow, dinner date. Papuntahin na natin yung yung magsusukat nitong hagdan. Kasi sabi ko nga, ngayong Monday na lang. No? Magsusukat lang naman yun, hindi naman makaka-istorbo yun kay Kuya Ogie. Tara na. Let's go, para magkaroon na tayo ng hagdan. Nagkaroon na ng magandang resulta yung yung pagsisikap ni Fiona noong mga panahon ng challenge. Maraming salamat din kay Fiona, kasi si Fiona nakatulong din natin yan ng mga panahon na nasa challenge pa tayo. Malaking malaking parte ng tawag dito sa pa-challenge ni Idol, no. Yan si Fiona na yan. Daming natuwa, 'di ba? Ang daming na-entertain. Kaya ayun, thank you. Nasaan na kaya si Fiona ngayon, no? Hindi na natin nakikita. Balay nyo. Ha? Ang daming nahawaan ni Fiona, no? Lahat sila, nagbihis na rin ng pambabae. Sa susunod makikita nyo ulit yun.
Baka mamaya nakahubot-hubad na nga yun eh. Oh, natapos na agad. Ganun lang kabilis oh. Lilipat na dito si Kuya Ogie. Ganda na yan. Sinaglit lang. Ay, mababaklas na yung mga ano dito, yung mga bakal. Ayan, inintay ko lang yung ano, yung reply nung gagawa ng ating ang tawag dito, ng ating spiral na hagdan kung anong oras sila makakarating dito. Sana Sugbo pa sila manggagaling eh. Medyo malapit lang naman. Etong terrace na to, wala naman talaga to sa plano eh. Si Daddy Oms lang nakaisip nito na extend dito sa labas. Dapat talaga bintana lang to na hindi siya, ay, kumbaga nabubuksan lang na malaking bintana. Pero sabi ni Daddy pwedeng maglawit ng bakal dito. Tapos buhusan. Napaganda pa, di ba? O, nagkaroon pa ng tambayan dito sa taas. Yan, kumuha na si Boy ng ano, tuntungan. Ayan ang upuan ng mga manginginom na magiging tungtungan ngayon. Ulat panahon, sa oras na ito mga kapanalig ay nagdidilim na naman ang kalangitan at nakikita natin ang mga ulap na umaandar dahan-dahan. Nagbabadyan ng pag-ulan. Pero sa tingin ko hanggang ganyan lang yan. Huwag naman sana umulan. Pero kahit umulan wala naman problema dahil nandito naman tayo sa loob ng bahay. Tuloy ang trabaho. Naalala ko pa dati pag nung wala pang bubong to, tapos parang ano pa lang to, parang tawag dito, nag-aano ng hollow blocks, naglalagay pa lang. Pag umulan talaga tigil ang trabaho. Ayun yung nakakalungkot eh pag umuulan. Nung mga panahon na yon, tag-ulan mga kapanalig, nung nagpagawa ako, nangyari halos isang linggo ata, isang linggo ulan ng ulan. Tinakyat na nga po dito ni Kuya Ogie ang upuan ng mga manginginom ngayon, ginawang tungtungan. Sarap magtrabaho, malamig. Sabayan kaya natin ang tagay ng ginabang ano, nagtatrabaho. Baka maaga gumabi. Iyon. Nag-reply na yung ano, magsusukot ng hagdan natin. Mamaya papunta na raw sila. Yung talagang target ko yung hagdan. Para okay na tayo, hindi na tayo kakabahan na bumaba tsaka mag-akyat. Akyat tayo ulit sa taas. Nakapagpalit na ako ng battery. At hindi nyo alam, galing na rin ako ng banyo. Uy! Saglit lang ako nawala. Natapos na rin ni Kuya Ogie dito sa left side. Yan, dito na dahil dadako sa binabasa ni Boy. Ayan. Okay lang na magkaroon ng mancha-mancha tong sahig natin. Kasi pag natapalan nga ito nung sinasabi ko sa inyo yung dinidikit lang, hindi nakita yan. Maano na sa limot yan. Yung binil ba tayo yun? Basta yun. Binil no? Yung binil. Binil pala. Binil story. Sa ngipin yung naiisip ko. Ano yung itapon nila? Oo, yung parang mga puzzle-puzzle na ano lang. Parang mga tiles. Diba? Makakapili ka ng ano, ng mga design. Oo. Kaya okay lang yan pag pinunasan tapos tapal. Ha? Oo, tumatagal yun. Basta yung magandang klase lang din. Tsaka yung maganda yung pagkakadikit. Yan na oh. Parang tiles talaga siya, ano. Makinis. Oh, makinis. Pero hindi siya tiles talaga. Parang style plastic lang na medyo makapal. Maganda rin tingnan. Ayan, nalagyan na pala ng layout ni Kuya Ogie. Tansi. Para pantay na pantay ang ating biga. Ayan. Tatapalan na rin ni Kuya Ogie ng ano ba, rebokada para kumapit ng gusto yung ating semento. Pag natapos to, masarap na tumanggap ng bisita dito. Pag nalagay pa yung hagdan, diba? Hindi na sila mahihirapan. Tapos tamang latag na lang dito o kaya upuan. Maglalagay pa tayo ng ano dito eh, saksakan. Dahil hindi namin nahabol yung saksakan, ang gagawin namin, sabi ni Daddy Oms, yung ano saksakan na nakalitaw lang pero may harang yung pinaka-wire niya. Alam nyo naman yun eh, may takip lang para maganda tignan. Kunyari ganito, nakalitaw lang dito pero yung wire na nakaano, meron siyang takip. Di ko alam tawag. Yung kulay puti na takip? Oo, yung kulay puti para hindi siya magulo tignan.
Mukhang maglilipat ng tutulugan si Kayumot mamaya. Ang dumi dito eh. Oh. Hindi ka makakatulog dyan, oh. Sa kubo ka. Oh, magsabit ka duyan dito, oh. Magsabit ka ng duyan dito. Kaso mas malamig yun. Sapong-sapong mo yung hangin. Yung mga gamit dun sa kubo. Ano, lagay mo na ba? Doon natulog. Kasi umuwi nga si Utol tapos si Kanoy. Kaya solong-solo ni Kayumot yung ano, yung kubo kahapon. Tig-isa tayo ng ano, kampo. Oo. May kanya-kanyang bantay. Maganda yan kasi magandang may tao bawat ano. Kaya kung nandito sila, wala ka dito ako. Oo nga, dito sa taas eh. Gumawa siya ng kwarto niya dito, inarangan niya. Pero pag nagkaroon na ng mabintana, ayan, hindi na natin. Ramdam mo yung lamig, pero ano na lang, kumbaga tama lang. Di katulad pag open ng ganito, nako po. Tagos hanggang buto yung lamig. Ayun, magagamit na natin yung hollow blocks mga kapanalig. Dito, yan, dito ilalagay para daw maharangan. Kasi manipis lang dito. No. Kasi papahira lang. Pag kahit tuloy. Yun lang, tuloy ko, no? Pati tumatuhan. Alright. So, ayun yung mga hollow blocks doon. Ang tagal na nang nananahimik ng hollow blocks doon eh. Malungkot na sila ngayon, magagamit na kayo dito sa bahay. Para maharangan lang. Bigyan mo lang ng halo sili. Maghalo ka ng mga malapit doon. Kasi walang binibili tayo. No? Para may Pwede pala yung, ano na yun, tulungin nyo itong ano, Semento? komento. O pwede yun na doon. Ano yun dyan? Yung kalate. Ano gamit na rin yun dyan? Yung kahit ano. Yung nasa sa kubo pwede din. Masitado lang. Hindi Ayun na. Para Para hindi pasukin ng ano. Lahat ng mga patlutin ba? Ah, Sige, arangan natin. Baka mamaya kasi magtayo ng community yung mga ibon dyan sa ano eh. Hindi mainit sa akin. Mainit sa ilakol. Kasi hindi naman yan yung marunong mo yan. Eh, ang gusto kong yun. Pang ano na rin si Buboy eh. Pang maso na din. Hello. Yan, tignan muna natin kung paano naglalagay ng rebukada si Kuya Ogie. Maya maya na tayo dumaldal. Perfect. Pag natuyo yun, mamaya ang bilis lang ng tapalan yan. Kailangan ng ganyan eh, kasi para kumapit ng gusto, hindi malaglag yung semento. Lalo na yung ano natin, yung biga eh makinis-kinis. Yung iba dyan tinitiktikan, pero ganyang paraan talaga yung maganda rin. Rebukada. Masisira pa, no? Ayan, pag natuyo, parang ganun na rin yan. Meron kasi ibang engineer. Ayaw pabawasan yung kanyang ginagawa. Ayaw pa bawasan? Ayaw pa tiktikan, ganon? Ayaw. Kaya ganyan. Tapos may grills na oh. Abo, kaganda. Ay, may mga uwang-uwang. Kayo na rin bahala dyan, kuya. Kung paano maano. Papapulido natin kay Kuya Ogie yung mga ganito. Ayan, para maganda naman. Nilalagyan ko dito. Oo. Ano lang, hindi ba lalagyan? Hindi naman. Ano naman yung kisame? Kaya pa yan ang paltik lang na parang ganito lang. Tsaka ito. Nilalagyan pa naman yan, ganito lang. Yan. Hindi yan magpipili. Parang pinaka-patibay lang. Patibay lang siya. Yan. Sige. Yo, nadali. Ganyan lang yan. Ano ito, magpipili ko ito. Sabi niya, pagpasok ko naman din niya. Sige po. Unti-unti nang nabubuo yung magiging lungga natin dito sa taas. Nagsisimula na si June na maghalo rin ng semento dito para nga doon sa inutos ng ating mason na si Kuya Ogie. Ilalagay nga yung mga hollow blocks dito na maliliit para mamaya pagkatapos niyang gawin dito, lilipat na tayo dito. Yung haluin ni June, kahit hindi binistay, no?
Yan, sinimulan na ni Kuya Ogie na tapalan. Dagdag tibay. Yan, pag na ano to, pag may mga bisita na tayong, hindi naman sa ano no, yung mga bisita ko kasi dito, mga kapanalig, mga Boy Scout yan, di ba? Sila Kuya JP, yan si Kuya Boy, pero hindi naman mga bisita yun eh. Siyempre, lagi na nandito yun at kasali naman sa team kapanalig yun. Kumbaga inaano ka lang, pag nagkaroon kasi tayo ng mga bisita na hindi rin sanay sa matulog kung saan saan, eh walang magiging problema, 'di ba? Kasi sa mundo natin halo-halo na yung ano natin eh. Halo-halo na yung mga nagiging kaibigan natin. May mga kaibigan ako na sanay matulog kahit saan, magsabit lang ng duyan, mag ano lang ng karton dito, 'di ba? Pwede na sila matulog. Pero syempre, ang realidad, meron din tayong mga bisita na magiging bisita pa soon, no, na hindi sanay sa ganun na tulugan. So kailangan meron din tayong part na merong matutulugan na komportable. Kasi minsan may mga bisita ako na kahit may tulugan na komportable, kahit may sapin na komportable, mas pipiliin pa rin nila matulog sa duyan. Kasi yun yung trip nila, mga kapanalig. Dito naman tayo sa baba. Alas 10 na. Let's go. Ayun, nakapaghalo na pala sila dito. So ito yung para sa pagpalitada. Ito naman yung para doon sa may hollow blocks na isisingit doon sa taas. So alas 10 na. Mag-merienda muna sila, mga kapanalig. Yung tulad yan ang sabi ko, tinaasan na natin yung sahod nila para sagot na nila yung pagkain at merienda. Dahil wala nga si Utol dito para magluto. Jun, mag-merienda ka na doon sa taas. May kanin pa doon. Ha? Kahit hindi magmerienda. Kahit hindi magmerienda. Huwag ka na rin kaya mag-lunch. Puro trabaho na lang. Baka yung matayin ka dyan. Hintayin lang natin sila. Yun. Ayun rin kagandahan pag ano, yung sinagot mo na yung, kumbaga, pag tinaasa mo na yung sahod nila, kumbaga, hindi ka na masyadong mag-iintindi pa sa pagkain. Di ka tulad dati pag ano, iintindi mo yung merienda tapos pakain. Luluto pa. O magluluto pa. Mag-iisip ka pa kung ano. Oo nga. Punta ka pa sa taas, bibili ng merienda. Oo, bibili pa. Basta, di ba naisip na, ulit kayo ang merienda? Oo nga. Tinapay. Paulit-ulit. Kasi ganun din eh. Sabihin mo, nagdagdagan ng 100 sa sahod ng manggagawa. Yung 100 na yun, parang ano eh, parang sakop na ng pagkain nila yun araw-araw, di ba? Magkano ang merienda? 2 beses merienda. Alas 10, tapos alas 3 ng hapon. Tapos lunch pa. Di parang pupapalo lang din ng 100, no? 25 ay merienda, umaga hapon. Oo. 50. Kain yung 50. Parang ganun din. Oo nga. Pag ganyan, wala na tayong intindihin. Saka hindi na rin maano si Utol, mauobliga na magluto. Ay, ganun na lang ginawa ko. Mas maluwag ang ating ano ngayon, ang pag-iisip, kumbaga. Dati kasi pag may gumagawa, habang nagba-vlog ako, niniisip ko kung ano yung papamerienda nga, tapos kung ano yung niluluto ni Utol, kung nagluto na ba si Utol, parang ganun. So ngayon, pwede pa tayo makapag-edit agad na wala na tayong iisipin pang iba. Anong oras na? Magluluto pa. Oo nga. Minsan pagod din yung magluluto kasi nagba-vlog pa. Diba? Noong mga panahon na nagluluto si Utol, nagiging content niya naman yun. Ang problema, araw-araw, parehas lang yung nagiging content niya, puro pagluluto lang. Ngayon, may trabaho sila ngayon. Pero absent si Utol. Absent ata si Kanoy, no? Nandun daw eh. Nandun? Dumiretso na pala si Kanoy kasi umuwi nung linggo kahapon. Tapos dumiretso na sa trabaho. Si Utol, baka sa makalawa pa yun. No? Dahil mag-birthday din yun eh. Baka dito na mag-celebrate yun. Pasa muna tayo ng video. Let's go! Yun, nandito na sila. At si Kuya Ogie ngayon order ng 2 elf na buhangin. Tapos yung karagdagan na 15 piraso na simento. So 30 pieces muna. Kasi baka matigasan nga raw, sabi ni Kuya Ogie, pag sobra yung simento na kukunin natin. Pero sabi niya, ang kabuuan na kailangan ay 50 piraso. So meron pa tayong mga 20 pirasong semento na kailangan bilhin sa mga sunod na panahon. Kung sumobra man, sabi ni Kuya Ogie, ano yan kuya? Bubuhusan na natin itong pinakaharap.
Ito. Asin tadala ito isang patong uli eh. Oo. Para pumantay dito ang puso. Hindi ba siya magkakaproblema, kuya? Kasi magkakaroon pa ng poste dito yan hanggang dito eh. Yan. Oo. Wala problema. Parang te-erase pa ganun. Wala problema. Sunod yan doon. Oo, sunod yan dun. Tapos doon ang CR. Wala problema. Magkano pa kaya magagastos nung ganun Ikaw, na? napakalakit pa nito. Pagka ito yung puro na dito. Oo. Ang material sa matindi, malayo ang kaman. Oo. Kaya mahal yan. Magkano kaya abutin? Sa tingin mo kuya? Baka may isang daan pa yan. Ay, 100. Materialis pa lang yon. Wala pa labor. Hindi ng labor at saka naman ako. Oo. Ay, pwedeng bumalin bigla. Oo. Yun lang. Iniisip ko kasi, Oo, para naano nyo na yung plano kayo, no? Nagagets nyo na? Kita ko na yan. Oo. Kita ko na yan. Buuya pa ganyan eh. Oo. Kung yung CR na yun. Oh, tapos konektado dito. Tapos eto, pinaka-terrace na. Babata ka na yan. Tira nilang poste niyan. Oo. Yun. Nakakatuwa nga tong poste na to. Kasi itong poste na to, para dito talaga yan. Nakatutok eh, oh. Pwede na ho isabay, no? Oo. Ibigaan lang naman ulit. Ayos. Salamat kay Kuya Og. Uy! Papatungan ulit ito na isang patos na yan. Oo, para magsara na siya. Para magpantay yan dito. Oo. Bago pormahan. Oo. So ayun, nasa 100,000 pa yung kailangan nating gastusin kasi may mga pamoste pa doon na kailangan itayo, mga bakal, tapos puro buhos, may graba pa yan. Gagawa mo tuloy-tuloy yan. Kaya. Pag tuloy-tuloy. Pero Putol-putol muna, magdudugo na ang bulsa. Pagka, pwede naman yung internet eh. Ano lang, kahit hindi ba siya, kahit unahin ba natin yung bandang CR, kahit putol muna dito, okay lang yun. Bandang CR muna unahin. Yung may formang yan, pwede unahin yun eh. Oo, yung pala kalahati muna. Tsaka na yung terrace, mahalaga kasi yung CR. Kagaya nito, kagaya no, matakloban yun. O, para matakloban. Oo, para matakloban yun. Magkano kaya yung mga pangunang ano kaya pagkalahati muna, mga babudgetin para may CR na dyan sa loob? Para mapag-ipunan ko agad. Ato kalahati lang dyan sa kalahati to. Ito lang, pagayon. Apo. Pagayon. Oo. Ilang bakal yan. Oo. Mga 30 bakal yan. Oo. Ayun pang paganito. Oo. Tapos mga plywood pa, no? Plywood dyan, kunti naman. Oo. Yung plywood rin yan. Tatago lang natin, gagamitin din sa kapla. Oo. Mga 50 kaya? O 60, 70 ka dyan? Mga ganan. Yun. So, wala pang labor yun. So, papauna muna natin. Papauna muna natin tong bandang CR para hindi na tayo bababa kahit ating gabi. Hindi na tayo maiilang sa, sa baba. Kasi alam nyo naman, pag nandito si Kuya JP tsaka si Kuya Boy, nang babato yun. Ng pag ayun, nakita nyo yung mga bato dyan sa kaya magugulat ka talaga eh. Pagkalahati mo ng buhos. Pag may budget na ulit, tsaka na tong terrace na plano natin. Doon po, no? Para matibay. Ayun na, yun ang dapat talaga malapad. Kasi slab na yan eh. Oo. Pinailalim yan. Ayun, so para nagkaroon din kayo ng idea, at ako din nagkaroon tayo ng idea kay Kuya Ogie kung magkano pa idadagdag natin sa budget. Kasi isa pa yon sa pinaka-importanteng parte ng bahay, yung CR. Para kahit madaling araw ka sumakit yung tiyan mo o kailangan mong maligo kahit magagabi na, kulob na mga kapanalig, di ba? Hindi katulad dito na maraming yung labas-pasok yung hangin kaya ang hirap maligo. So ayun mga kapanalig, ang dami ko ng daldal. At alam nyo na, itong ating vlog ay duktong-duktong na lang, no, para hindi masyadong mahaba. Magsisimula na ulit sila ng trabaho at ako mag-i-edit muna ako ng konti. Tapos mamaya akyat tayo doon, ipapakita ko kung ano yung mga natapos na. Maraming salamat sa pagsubaybay. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.